Nagsimula ang pelikula kay Jack Foley, isang convicted bank robber na galit na lumabas sa gusali ng opisina sa Miami, Florida. Sa pagkabigo, hinubad niya ang kanyang kurbata at itinapon sa lupa. Nang mapansin niya ang SunTrust Bank sa kabilang kalye, padalos-dalos siyang nagpasya na looban ito. Mahinahon niyang pinagmasdan ang mga tao sa loob ng bangko at isinagawa ang pagnanakaw. Pumunta si Jack sa front desk at sinabi sa cashier na ang lalaking nakaupo sa tapat ng mesa kasama ang manager ng bangko ay ang kanyang partner. Kapag hindi niya ginawa ang ipinag-uutos niya, papatayin ng kanyang partner ang manager at pagkatapos ay isusunod siya. Sa takot, ibinigay sa kanya ng cashier ang nakatagong pera bago umatras sa sulok. Tiniyak ni Jack na mahusay ang kanyang ginawa at umalis sa bangko. Sa kanyang paglabas, nakipagpalitan siya ng magalang na kilos sa lalaking tinutukoy niyang partner niya. Lumalabas na normal na customer lang pala siya sa bangko. Matapos mabilis na pagnakawan ang bangko, lumabas si Jack sa gusali at tumungo sa kanyang sasakyan. Ngunit ayaw umandar ng sasakyan at hindi nagtagal ay inaresto siya ng 2 pulis. Nag-flashback ang pelikula 2 taon na ang nakalipas nang makulong si Jack sa Glades Correctional Facility sa Florida. Pagkatapos makilahok sa laro ng mga preso sa basketball, siya ay nagpahinga at umupo. Sa pagmamasid sa mas matanda at panghabang buhay na mga bilanggo sa paligid niya, tahimik niyang ipinangako na hindi siya matutulad sa kanila. Kasama ng iba pang mga bilanggo, sina Chino at Lulo ay nag-jogging sa paligid ng bakuran ng bilangguan. Pagkatapos ng kanilang pagtakbo, nakipag-usap sa kanila si Jack. Alam niyang may plano silang tumakas mula sa bilangguan at nalaman niyang mas pinaaga nila ang kanilang schedule dahil ang pasilidad ay gumagawa ng bagong bakod sa seguridad sa labas ng kasalukuyang nakapalibot na lugar. Lumalabas na ang bagong bakod na ito ay lalampas sa exit point ng dadaanan nilang tunnel. Pagkatapos ay ipinaalam ni Jack sa isang gwardiya ang tungkol sa planong pagtakas na nagsabi sa kanya na magkita sa kapilya ng bilangguan sa gabing iyon para sa higit pang mga detalye. Kasunod nito, tinawagan ni Jack ang dating asawa na si Adele, kung saan napapanatili pa rin niya ang isang magandang ugnayan. Hiniling niya kay Adele na ipadala ang kanyang partner sa pagnanakaw, si Buddy Bragg, upang sunduin siya ng gabing iyon. Nag-alala si Adele na baka mahuli sila habang sinusubukang tumakas, ngunit tiniyak sa kanya ni Jack na mayroon siyang ibang plano. Lumipat ang eksena sa Miami. Ang US Marshal na si Karen Cisco ay nananghalian kasama ang kanyang ama na isang retiradong US Marshal. Niregaluhan niya si Karen ng isang Sig Sauer P232 pistol para sa kanyang kaarawan at ipinahayag ang kanyang alalahanin tungkol sa pakikipagrelasyon ni Karen sa may asawang si Ray Nicolette, isa pang US Marshal. Hindi komportable sa paksa, binago ni Karen ang usapan at binanggit na kailangan niyang bisitahin ang Glades Correctional Facility mamaya sa gabing iyon. Nang gabing iyon, dumating si Karen sa kulungan kasabay ng pagdating din ng partner ni Jack na si Buddy Bragg. Sa loob, sinimulan ni Chino at Lulo ang kanilang pagtakas habang naghihintay si Jack sa kapilya ng bilangguan. Ang bantay na kinausap ni Jack kanina ay nagpakita at inutusan siya ni Jack na subaybayan ang kabilang panig ng bakod para sa sinumang tumatakas. Nang tumalikod ang gwardya para bantayan ang bakuran, hinampas siya ng ating bida mula sa likuran gamit ang plorera at nawalan ng malay. Samantala, si Karen, na nasa sasakyan pa rin, ay napansin ng mga preso na lumalabas mula sa escape tunnel at agad niyang inalertuhan ang tower guard. 4 na lalaki ang lumabas sa tunnel at binaril ng mga tower guard ang 2 sa kanila nang makita sila. Sa sandaling ito, nagawa ni Chino at Lulo na tumakas sa kadiliman. Ilang sandali pa, lumabas si Jack mula sa tunnel na nakasuot ng uniforme ng gwardya. Tiniyak niya sa iba pang mga gwardyang nagmamadaling pumunta sa exit point na wala ng preso sa lagusan. Samantala, si Karen, na ngayon ay armado ng shotgun, ay dinistract ni Jack. Nagbigay daan ito kay Buddy na lapitan siya mula sa likuran, sinunggaban, at itinulak sa trunk ng sasakyan. Sumakay si Jack kasama niya, at nagmaneho si Buddy patungo sa ligtas na lugar. Habang nasa trunk, binalaan siya ni Karen sa mga kahihinatnan ng pagkidnap sa isang US Marshal. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Jack na hindi niya siya kilala at ipinagmalaki ang kanyang mga kriminal na gawain. Sinabi ni Karen na iniisip niya siguro ang kanyang sarili bilang isang uri ng bayani tulad ni Bonnie at Clyde. Nang lumabas ang usapin tungkol sa mga pelikula, tila naging interesado si Jack dahil mahilig siya sa sinehan. Sa pagbabahagi ng parehong pagkahilig sa mga pelikula, ang dalawa ay hindi inaasahang nagsimulang magkaroon ng crush sa isa't isa. Naputol ang kanilang pag-uusap nang huminto si Buddy sa highway underpass para makipagkita sa kapwa kriminal na si Glenn Michaels na may nakahanda ng sasakyan para sa kanila.
Lumabas si Jack sa trunk, ngunit agad na inilabas ni Karen ang baril na iniregalo ng kanyang ama kanina. Mabilis na isinara ni Jack ang trunk at ikinulong siya sa loob. Pagkatapos ay binigyan niya ng pagkakataon si Karen, sumuko o babarilin siya ni Buddy gamit ang kanyang shotgun na ngayon ay hawak niya. Dahil walang ibang pagpipilian, sumuko si Karen at pinusasan siya ni Jack at isinakay sa kotse ni Glenn. Habang nag-uusap sina Jack at Buddy sa labas, naalala ni Karen si Glenn mula sa nakaraang trabaho sa transportasyon ng bilanggo at hinikayat siyang tumakas kasama niya upang makaiwas sa gulo dahil sa pagtulong sa takas na bilanggo. Nakumbinsi sa kanyang mga salita, nagmaneho palayo si Glenn kasama si Karen, naiwan sina Buddy at Jack. Pagkatapos, ang dalawa ay bumalik na lamang sa Miami, kung saan may apartment si Buddy. Samantala, kinabahan si Glenn habang nagmamaneho. Naibangga niya ang kotse sa gilid ng kalsada at tumakbo palayo, naiwan si Karen na walang malay. Sa kanyang panaginip, nakita niya si Jack na naghahanda para sa pagligo at pumasok sa tub. Bigla na lang, lumitaw siya na may dalang baril at natagpuan siya sa tub. Pagkaraan ng ilang sandali, binuksan ni Jack ang kanyang mga mata at sinamahan siya ni Karen sa tub at nauwi sila sa pagiging intimate. Biglang naputol ang panaginip nang magising si Karen sa isang kama sa ospital. Nasa tabi niya ang kanyang ama at dumating ang kanyang bagitong amo na si Daniel Burden upang tanungin siya tungkol sa insidente. Ipinaliwanag ni Karen na nakilala niya si Glenn ilang taon na ang nakalipas sa panahon ng paglipat ng bilanggo at ginamit ang koneksyon na iyon para kumbinsihin siya na lumayo kina Buddy at Jack. Gayunpaman, nagtalo sila tungkol sa pinakamahusay na ruta sa Miami na naging sanhi ng pag-agaw ni Karen sa Manibela. Nagresulta ito sa pagbangga ng kotse sa mga harang sa highway off-ramp at nawalan siya ng malay sa banggaan. Bagamat may pag-aalinlangan si Burden, nagpasya siyang pabayaan ito. Samantala, sa apartment ni Buddy, tiningnan ni Jack ang wallet ni Karen. Gusto ni Buddy na umalis kaagad sa bayan, ngunit gusto ni Jack na makita muli si Karen. Tinawagan niya siya sa bahay at sinubukan ni Karen na kumbinsihin siyang isuko ang sarili. Nang magsalita si Buddy sa likuran, nakilala ni Karen ang boses nito. Pagkatapos ay ibinaba ni Jack ang tawag matapos niyang malaman na maaaring matunton niya ang kanilang lokasyon sa pamamagitan ng pagsubaybay sa address ng apartment. Napagtanto ng ating bida na nauubusan na sila ng oras dahil minsan niyang sinabi kay Chino ang tungkol sa dating asawang si Adele at kung saan ito nakatira. Naisip niyang darating si Chino para hanapin siya doon upang maghiganti dahil sa muntik na niyang pagsira sa plano nilang tumakas. Alam din niyang mahahanap ng US Marshal si Adele. Kaya nagpa siya sina Jack at Buddy na balaan si Adele bago magtungo sa Detroit. Pagdating ng dalawa sa kinaroroonan ni Adele, nakita ni Jack si Karen na bumaba sa kanyang sasakyan upang makausap ang kanyang dating asawa. Dahil alam niyang ligtas na si Adele, bumalik sila sa apartment upang maghanda sa pag-alis sa bayan. Samantala, nahanap din ni Chino ang bahay ni Adele. Habang tinatanong ni Karen si Adele tungkol kay Jack, dumating si Chino, kinalampag ang pinto at pumasok. Mabilis siyang inaresto ni Karen at tinawagan ng punong tanggapan upang ipaalam sa kanila ang pangyayari. Pagkatapos ay hiniling niya na mapabilang sa task force na pinamumunuan ng kanyang amo, si Burden, na naghahanap kina Jack at Buddy. Bumalik sa apartment ni Buddy, habang naghahanda sina Jack at Buddy na umalis patungong Detroit, dumating si Burden at ang kanyang koponan upang arestuhin sila. Gayunpaman, inutusan ng boss si Karen na manatili sa lobby bilang lookout habang sila ay umakyat sa kwarto ni Buddy. Lingid sa kanilang kaalaman, nakasakay na sina Buddy at Jack sa elevator papunta sa parking lot. Nang huminto ang elevator sa lobby, hindi inaasahang nagkatinginan sina Karen at Jack. Kumaway siya, na saglit na ikinagulat ni Karen, at pinayagan niya silang umalis nang hindi inaalerto ang sinuman. Pagkatapos ay sumakay sina Jack at Buddy sa kanilang sasakyan at nagmaneho palabas ng bayan. Sa sumunod na eksena, nakita natin ang kaibigan ni Jack, si Glenn, kasama si Maurice Snoopy Miller, isa pang dating bilanggo na nakatira sa Detroit. Plano nilang pagnakawan si Richard Ripley, isang mayamang dating bilanggo na mayroong $5 milyong nang hindi pa napuputol na diamante sa kanyang tahanan sa Detroit. Pagkatapos ay inihanda ni Snoopy ang kanyang kasama, ang kanyang bayaw na si Kenneth, at alapores na si White Boy Bob para sa pagnanakaw. Habang nagmamaneho sa paligid ng bayan, binuli ni Snoopy si Glenn at pumalit bilang pinuno ng pagnanakaw. Upang patunayan ang kanyang katapatan, kailangang tulungan ni Glenn si Snoopy at ang kanyang gang na patayin ang isang karibal na nagbebenta ng droga. Nag-aatubili, sumama si Glenn sa kanila ngunit kinilabutan sa karanasan. Pagkatapos ng pagpatay, tumungo sila sa gym.
Sina Jack at Buddy, na alam din ng pagnanakaw, ay hinanap sila roon at nakipagkasundo na tulungan sila sa pagnanakaw upang mapaghati-hatian nila ang halaga ng nanakawin. Samantala, dumating din si Karen sa Detroit at nakipagkita kay Agent Raymond Cruz, na nag-iimbestiga sa pagpatay na ginawa ni Snoopy at ng kanyang gang. Ibinigay niya kay Karen ang address ni Snoopy at pumunta siya para kausapin ang kapatid nito. Bagamat ilang buwan nang hindi nakikita ng kanyang kapatid si Snoopy, alam niyang mahilig ito sa boxing at maaaring nasa State Theater match sa susunod na gabi. Sa sumunod na eksena, nakita natin sina Jack at Buddy na nagmamasid sa apartment ni Ripley. Nag-flashback ang eksena nang maalala ni Jack ang pagpunta niya kay Ripley sa opisina nito sa Miami. Lumalabas na sina Jack at Ripley ay naging magkaibigan sa panahon ng kanilang pagkakakulong sa Glades Correctional Facility sa Florida. Iniligtas ni Jack si Ripley mula sa tangkang pagpatay sa kanya ni Snoopy kaya nangako si Ripley na bibigyan siya ng trabaho sa kanyang kumpanya kapag nakalabas na siya. Ipinagyabang rin ni Ripley ang tungkol sa hindi pa napuputol na diamante na nakatago sa kanyang tahanan. Matapos makalabas sa bilangguan, pinuntahan ni Jack si Ripley sa kanyang opisina sa Miami ngunit nalaman niyang ang trabaho ay bilang security guard na mababa ang sweldo. Ikinagalit ito ng ating bida dahil naniniwala siyang karapat-dapat siya sa mas magandang posisyon para sa pagliligtas sa buhay ni Ripley sa bilangguan. Gayunpaman, nakikita ni Ripley si Jack bilang isang walang kwentang magnanakaw at tumangging mag-alok sa kanya ng anumang mas magandang trabaho. Pagkatapos ay pinalayas niya ito sa gusali. Ito ang parehong gusali na nakitang galit na umalis si Jack sa simula ng pelikula bago niya padalos-dalos na pinagnakawan ang bangko at nahuli ng pulis. Nang gabing iyon, hindi inaasahang nagpakita si Jack sa hotel ni Karen. Nag-inuman sila at nagpalipas ng mainit na gabi na magkasama. Sumang-ayon silang kalimutan ng kanilang mga pagkatao para sa gabing iyon at ipagpatuloy kinabukasan ng laro ng pakikipagtaguan sa pulis. Kinaumagahan, nagising si Karen na mag-isa, ngunit iniwan ni Jack ang kanyang pistol na kinuha niya mula sa kanya sa Florida bilang isang alaala. Sa State Theater ng gabing iyon, saglit na umupo si Glenn kasama ang gang ni Snoopy bago tumungo sa banyo. Siya ay pinagmumultuhan ng pagpatay sa nagbebenta ng droga, natatakot, at sinubukang umalis sa Detroit. Bagamat matagumpay siyang nakalabas ng teatro, hinihintay siya ni Karen sa labas. Sinabi sa kanya ni Glenn kung gaano siya natatakot kay Snoopy at gusto lang niyang makalayo. Ibinunyag din niya ang plano para sa pagnanakaw ng diamante, dahilan upang palayain siya ni Karen sa ngayon. Bumalik sa State Theater, sina Jack at Buddy ay sumama sa gang ni Snoopy na kinabibilangan ni White Boy Bob at Kenneth. Nagpasya si Snoopy na pagnakawan nila si Ripley ng gabing iyon at tumuloy sila para isagawa ang pagnanakaw. Lingid sa kanilang kaalaman ay nakabuntot na pala si Karen sa kanila mula sa likuran. Pagdating sa bahay ni Ripley, si White Boy Bob ay nagpanggap na tubero at pilit na nilampasan ang kasambahay ni Ripley na si Midge. Pagdating sa loob, hiniling ni Snoopy na malaman kung nasaan si Ripley. Ipinaalam sa kanila ni Midge na nasa Florida si Ripley para sa taglamig. Pagkatapos ay dinala ni na Snoopy, Bob at Kenneth si Midge sa kwarto ni Ripley kung saan mayroong safe. Nang mabigo silang buksan ito, inatake nila si Midge para ibigay sa kanila ang kombinasyon ng safe. Gayunpaman, nang buksan nila ang safe, nakita nilang naglalaman lamang ito ng mga wig ni Ripley. Samantala, naghanap si Jack sa iba pang mga silid sa bahay ni Ripley para sa diamante. Pagkatapos ay natagpuan niya si Ripley na nagtatago sa banyo at sinusubukang tumawag sa 911. Sumama sa kanila si Buddy at ipinaalam sa kanila ni Ripley na ang diamante ay nasa aquarium ng isda. Pagkatapos ay hinimok ni Jack ang kanyang partner na kunin ang mga diamante at umalis bago pa maabutan ni Snoopy at ng kanyang gang. Muli niyang iniligtas ang buhay ni Ripley pagkatapos kilalanin ang kanilang nakaraang relasyon sa bilangguan. Nang mailagay nila ang diamante sa kanilang van, inutusan ni Jack si Buddy na magmaneho palayo. Nagpasya si Jack na manatili doon upang pigilan si Snoopy at ang kanyang mga kasama mula sa pag-atake kay Midge. Sinabihan siya ni Buddy na mag-ingat, binigyan siya ng baril at nagmaneho palayo. Pagkatapos ay bumalik si Jack sa bahay at natuklasan si Kenneth na nagtatangkang pagsamantalahan si Midge. Nang magpaputok si Kenneth, binaril siya ni Jack pabalik at kritikal siyang nasugatan. Nang lumiko siya, lumitaw si White Boy Bob sa baba ng hagdan na may hawak na baril. Gayunpaman, hindi sinasadyang nadulas ito habang umaakyat sa hagdan at nabaril ang kanyang sarili. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Snoopy at binaril si Jack ngunit hindi tumama. Nang maubusan ng bala ang dalawang lalaki, nauwi sila sa matinding pisikal na labanan.
Si Snoopy, na bihasa sa boxing, ay nanguna at kumilos upang kunin ang baril ni White Boy Bob habang si Jack ay bumalik sa kwarto para sa baril ni Kenneth. Sa kabutihang palad, dumating si Karen sa pinangyarihan at pinatay si Snoopy. Pagkatapos ay inutusan niya si Jack na sumuko ng tuluyan, ngunit lumabas ito mula sa kwarto na may dalang baril. Hinamon siya ng ating bida na barilin siya pagkatapos niyang malaman na kailangan niyang bumalik na naman sa kulungan. Dahil ayaw niyang patayin siya, binaril siya ni Karen sa binti at pinusasan sa hagdanan. Di nagtagal, dumating ang mga pulis at dinala si Jack sa kustodiya. Kinaumagahan, naghanda si Karen na dalhin si Jack sa bilangguan sa Florida sakay ng police van. Isa pang bilanggo na nagngangalang Jerry Henry ang naroon din sa van at mahinahong ipinaalam kay Jack na 9 na beses na siyang nakatakas mula sa bilangguan. Sinadya pala ni Karen na ipare si Jack sa dalubhasa sa pagtakas. Nagtapos ang pelikula habang nakangiti siya at nagmamaneho patungo sa Florida. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.